So good day everyone. Good day Sir Noel. So I will perform how CRUD works in MySQL. Ano ba yung kahalagaan niya sa pagdating sa data manipulation. So kung paano ba katulad sa Shopee, kung paano ba natin nakikita yung mga items kapag nag-search tayo kunwari ng sapatos. So paano ba siya nag-show. So I'll demonstrate you how those work. So at first, meron tayong apat. So CRUD, apat yun. Create, read, update, and delete. So sa create muna tayo. So sa create, kasama dun yung pag-create ng database. At ang pinakang main nun is yung pag-insert ng values. So lagyan natin ng values yung mag-create tayo ng records kada table. So yan. So lagyan natin ng records yung instructors. Pinutin natin ito. Pag TB Hospital to. So tagtagan na natin yung anong yan. Instructor ID since naka-auto increment naman. Hirap naman dito. Yan. So lagyan natin sila ng middle name. Sabihin lang natin 5 records para mabilis tayo. Mag-copy. Natin tanggalin yung mga anong yan, papel. hirap mag-ano. Kainis. So 3 tables na lang.
So yan yung ano na. Napag-create na tayo ng records. Let's try din na mag-create sa students. So AI na lang natin. Masyadong matagal. So yan, magkikreate tayo ng records para sa students. Abangan na natin. Tumulog kasi dito sa pintuan. Hindi ka pa rin doon? Ito pala yan. Ikutin aja deh. So ayan. So let's check kung nakakapag-create ba tayo ng record sa isang database. So pwede natin tinalan yung pinutin natin yung kada table. So ayan, nakapag-create na tayo ng record. So paano natin siya ma-read? Paano siya So ibig pala sabihin ng read is yung yan yung pagdi-display o pagre-retrieve ng isang data from database. So paano ba natin siya ma-retrieve? So gagamit tayo doon ng select keyword. Anong gusto nating i-retrieve na data o kunwari sa students. So wait lang guys, medyo nag-ano aking ano.
So, so unahin muna natin yung ano, yung lahat is ma-retrieve. So, punta lang tayo diyan. Katek mo doon. So, gagamit tayo ng select keyword. So, try mo natin yung simple ano lang. Simple select. Yung hindi tayo gagamit ng ng any keyword. Jason. Yeah, kung makikita nyo is nag-show lahat. So, kasi, kaya siya nag-show kasi lahat kasi wala tayong specific na keyword. Hindi tayo ano ng specific. Kung yung bang si Reyes lang gusto natin palabasin. Or yung si Maria lang. So, paano ba natin mapapalabas lang? Paano natin silang papalabas na si Maria lang yung lalabas? So, merong keyword. Diyan. So, ayan. Kung nakita nyo pala yun, nag-show lahat yung data. So, gusto natin kung ano lang is yung name lang. So, ano lang natin dito is yung kanyang name lang. Select student name. Kasi gagawin to. Student name. So, kapag ina natin yan, mag-show yung name nila. Hindi mapasama yung ID. Yan, as you can see. Ang na-show lang is yung name nila. Since hindi tayo gamit ng star, which is yung star is nagre-represent ng parang nilalat mo siya. Parang yung lahat ng data sa database is gusto mong i-show kapag yung star lang, walang specific. So, paano kung yung gusto lang natin maano is yung ano lang, merong Reyes na apelyido. So, doon tayo gagamit ng like keyword. So, ganito yan. May 20 pesos pa. So, paano ulit yung like? Daling-daling niya ay. So, yan. So, ganito lang yan. And, kung anong data yung ating i-retrieve, so, student name. Where, kung anong column uli. So, ano ba yung gusto nating, kung ano bang gusto, anong ipilido yung gusto nating, anong information. So, Reyes, try natin ano yung Reyes. So, yung pattern natin. So, nga pala yan. So, para man natin yung gagamit tayo ng yung pattern symbol. Then, yung Reyes. Kung anong gusto nating palabas. Gayon. Magaling na. Dito ko magsimula. So, yan. So, let's run this. So, yan. Makikita nyo. Lahat ng may mga apelidong Reyes is nag-show. Lahat ng merong name. So, paano kung gusto natin palabasin is yung last name lang nila. And, ayaw natin isama yung, katulad yan. Merong Reyes Santos. Gusto lang natin mapalabas yung Maria Reyes, tapos Grace Reyes. So, meron pang another solution diyan. So, show back sa show na ba yan? So, tatagtagan lang natin yung percent sa huli. Kasi kapag merong 2% magkabila, ibig sabihin yan is nire-read yan ng system bilang kung kahit sa gitna ba siya or nauna or sa huli kapag dalawa yan. Pero kapag wala yung percent sa huli is
ano lang siya, yung nasa huli lang yung i-select niya. So, try natin kung yung last name na Reyes lang ba yung makukuha. So, ayan. Maria Reyes lang. And Grace Reyes. So, makikita nyo, last name lang nila. Yung may last name na Reyes lang yung nag-show. So, paano kapag yung nasa unang Reyes? So, kabaliktaran lang yon. Tatanggalin lang natin yung percent sa unahan. So, ayan. So, ayan. So, ayan. So, ayan, nakita nyo na yung may first name na Reyes lang yung nag-show since tinanggal natin yung percent sa unahan. So, ayan. So, guys, may chat. Ano pa? Tingnan mo nga kung ano yung mo na. Tama yan. So, dako naman tayo dun sa letter U, which is yung update. So, yung update is yung i-modify mo yung current record. Kunwari ito si Rey Santos, papalitan mo ng pangalan. So, yung pagpapalit meron siyang specific na So, I will show you why bakit kailangan natin maging specific sa pag-ano ng data. So, show query box. Mag-update. So, yan. So, gusto natin baguhin yung pangalan ni show natin yung students. Okay. So, gusto natin baguhin yung pangalan ni Maria Reyes. So, gawin natin Maria Clara yan. So, update tayo, update. So, anong table yung update natin? So, students. So, yung student name, papalitan natin siya ng, anong gusto natin, papalitan natin siya ng Maria Clara. So, Maria Clara. So, anong ID ni Maria Reyes? So, to yun. So, ba't nga ba natin i-specify pa? Kapag hindi tayo nag-specify ng student IDs, doon na makukorap yung ating database. So, kapag di natin mare-replace lahat, the entire records ng Maria Clara. Eh, ang gusto mo lang mapalitan is yung kay Maria Reyes. So, hindi natin specify. Ano pa ba ng semicolon doon? Wala na.
So, ayan. One row affected. Ibig sabihin, isang row lang yung affectuhan. So, tingnan natin kung tama ba. Kung naging Maria Clara na ba yung ay, wait lang. Hindi tayo na muli. Tingnan natin. Yan. So, yan. As you can see, yung Maria Reyes is napalitan ng Maria Clara. So, baka naguguluhan kayo kung bakit talaga kailangan ng specification. So, try natin palitan ng Maria Labo, yung Maria Clara. Maging Maria Labo lahat yung entire database na yan. So, yan. Yan. Kung makikita nyo dito sa ating yung return ng query na is 10 rows affected. Since hindi tayo nag-specify. So ayan. So yung 10 row na yon napalitan ng Maria Labo lahat. So check natin kung Maria Labo ba lahat 'yon. So yan. Since hindi kayo nag-specify, papalitan lahat siya ng Maria Labo. So, dako naman tayo dun sa D, which is yung delete. So, kung gusto mong may tanggalin doon sa iyong database, so, use delete keyword. So, same lang siya nun sa update. Need mo din siya ng specification. Pag di ka nag-specify, delete lahat ng entire table mo. Which is a bad practice kung hindi ka ng specifications. So, parang ganun lang din. So, since Maria Labo yung nila, kapag Maria Labo ang ginawa nating condition, so, delete din lahat yan. So, gamitin natin yung kanilang unique properties, which is yung primary key nila. So, yan. So, insert. Ay, delete pala. Delete. So, gusto natin i-delete yung pangalawang Maria Labo. So, gagamitin natin yung student ID nila. Ay, nga pala, hindi siya nakapag-delete ng single column. Ang nade-delete niya is table. Kapag pala hindi ka nag-specify kung anong table yung is yung buong table is mabubura. So, gusto natin buran is yung yung instructor. So, buong column. Hindi pala siya buong table, buong row pala. Ang nade-delete sa kanya ay buong row. Hindi siya nakapag-delete ng column lang. So, ang nade-delete lang niya is row. So, tingnan natin. So, yan. So, gusto nating i-delete is yung yung student, yung may primary key na to. So, madi-delete yung may primary key na to. So, student ID.
Ayan. So, yan. Since gumamit tayo ng primary key. So, kung makikita nyo, one row o deleted lang. Isang row lang yung apektuhan. So, gumamit tayo. Kaya primary key ginamit natin kasi same lahat ng name. Puro Maria Labo lahat. Eh, pag ginamit natin yung Maria Labo, ay delete lahat ang entire ano mo, row. Kapag hindi ka din naman nag-specify, is delete din lahat. Since hindi ka nag-specify kung anong row ang madi-delete. So, try natin yung Maria Labo na lang. Try mo na tayo. Diba, wait lang pa. Ay, wait lang. May mali pala. Taguhan mo din dito. Yan, kung makikita nyo, 9 rows deleted. Since Maria Labo ang ating ginamit instead na primary key. In real life situation, kunwari, paano hindi natin maiwasan magkaroon ng same name. What if kung Christian Moreno ang ginamit mong name, tapos meron palang ibang Christian Moreno. So, madadama yon instead na gamitin mo yung primary key. So, which is a bad practice kung name ang ginamit mo. Kaya, sa pag na condition is dapat yung unique, yung unique attributes ang ating gagamitin, which is yung primary key instead na name. Kasi dun sa name is yung ayaw man magkakaparehas, which is madedelete yung maapektan yung ibang row na with the same name. So yun lang po, and may natutunan po kayo. Thank you, Sir Noel po.